Hi. No comments muna, ha? Oo, sige, sige. But you're based here. Opo, ako po yung dala ng TV5. Okay. Ito po kayo po yung legal team. Hindi, hindi. VP, I'm here as Hello po, family magandang member. umaga po. Okay, sige, sige, sige. Thank you. Alright. Hi, Senator. Hello po. Assalamualaikum. Yes. Where shall we get started? Yes. Yes, my name is Herminio Harry El Roque. I'm the Least Counsel. I'm here to see... VP, nakausap niyo na po ba siya? PRRD? No comment? Sige. Okay. Alright. Okay. Okay, go. Yes, can I help you? My name is Herminio Harry El Roque Jr. I'm a member of the List Council of this court. I'm here to confer with my client, Rodrigo Roa Duterte. He does not know that I have arrived at The Hague. He has to be informed. I'm also here in the presence Okay. of... Okay, sir. Yes, Sir. yes. Sir, you can step in, and the lady, she's not allowed to record. The lady, you're not allowed to record. Okay. Okay. Okay, thank you. I am here with the daughter of the... For the moment, For the moment. only you come. Senator, kailan po kayo dumating? Wala mo yung comment. Wala muna. O, sige, sige, sige. Sensya na muna po. Okay, sige, sige. No problem. Magandang hapon sa inyong lahat. Andito si Attorney Harold Respicio ngayon dito sa Prosecutor's Office ng Manila para magsabit ng kanyang counter affidavit sa isinampang kaso ng COMELEC laban sa akin dahil daw ako'y nagpapakalat ng fake news na pwedeng ma-hack ang automated counting machines ng COMELEC kapag connected yung mga makina sa internet bago mag-transmit ng resulta sa mga servers ng COMELEC. Naninindigan pa rin ako ngayon, Chairman George Garcia, na kailangan nyo pa rin baguhin ang inyong rules para sabihin doon explicitly na huwag i-connect ang automated counting machines natin sa internet bago mag-transmit ng results sa COMELEC servers dahil kapag connected ang automated counting machines sa internet, pwede itong ma-hack. Sinasabi ni Chairman George Garcia na ako'y nagpapakalat ng fake news kasi sabi niya, noong pag-demo naman ay hindi connected sa internet. Yes, totoo po yan, hindi connected sa internet, Chairman George Garcia, kapag demo. Pero hawak ko ngayon ang inyong sariling rules, COMELEC Resolution 11076, na tinanggal nyo na rin sa internet dahil ayaw ninyong pag-aralan ng taong bayan. Kung babasahin mo ang sarili mong rule, Chairman George Garcia, nakalagay dito, walang explicit na directive para sa mga COMELEC officials na i-disconnect ang automated counting machines or i-connect ang automated counting machines bago or on election day at i-connect lamang siya pag-transmit ng data. Kaya nalilito ako kay Chairman George Garcia instead na ilabas yung COMELEC rule na yan sa internet at ilabas yung video ko sa internet na nagdi-discuss ng vulnerabilities ng automated counting machine. Bakit ngayon pinatanggal? Bakit niya ako gustong ipakulong? Bakit niya gusto akong patahimikin? Bakit ngayon yung COMELEC Resolution 11076 ay tinanggal nyo na rin sa internet? Yung taong bayan tuloy, hindi na nila mapapag-aralan kung totoo ba yung sinasabi ko o hindi. Naninindigan ako. Simple lang ang resolution ko. Kung wala kayong ginagawang masama, COMELEC, walang mawawala sa taong bayan, walang mawawala sa COMELEC, walang mawawala sa demokrasya natin kung maglagay ka lang ng napakasimpleng direktiba doon sa inyong ACM rules na nagsasabi na huwag i-connect sa internet ang automated counting machines. Ano po yung naman yung counter affidavit na final mo? Yun ba yung sinasabi na kanina yung counter affidavit? Doon sa sinasabi nilang complaint, COMELEC Resolution 11076, nakalagay daw doon na hindi naman daw talaga connected sa internet yung automated counting machine. Hello, basahin po ninyo ang inyong sariling COMELEC resolution. Walang nakalagay doon about connectivity or non-connectivity. As a matter of fact, nag-uusap doon sa COMELEC resolution na yon, merong final testing and sealing days before
ng election day at nakalagay doon, isasaksak mo yung automated counting machine para i-testing mo kung connected siya sa internet. Pero after that, wala nang instruction para i-disconnect yung makina or explicitly nagsasabi na i-connect mo lang pag magta-transmit na siya ng data. Ngayon, tinanong ko yung mga COMELEC officials sa aming bayan ng Reyna Mercedes, Isabela, sinabi ko sa kanila, do you take this, therefore, itong rules na ito to mean na connected siya on the whole day of election? Sabi nila, wala namang dahilan, sir, na i-disconnect namin. Wala namang specific directive na i-disconnect namin at i-reconnect lang siya kapag transmit ng data. Therefore, nakakonect siya the whole day, which is continuity lang nung demo day na connected na siya dati. Kinonfirm ko rin nung last elections 2022, connected ba yung automated counting machine sa internet? Sabi nila, connected daw. Kaya, there is reason to believe na this time, connected pa rin yung automated counting machine sa internet at kailangan nating iwasan yun. Suggestion yan ng Cybersecurity and Infrastructure Agency ng United States. Sabi nila na kapag ang election machines natin ay hindi naman kailangan connected sa internet, wag mong i-connect. Accepted yan sa lahat ng procedures, sa lahat ng mga computer systems sa buong mundo. Sir, pero kasi noong 2022, iba yung machines noon, iba rin yung gagamitin this time. So, parang bakit yun yung ginamit yung comparison? Magkaibang machines yun eh. Kahit magkaibang machine, parang kotse lang yan. Kung nakasedan ka, naka-tricycle ako, pareho pa rin dumadaan, gumagana sa combustion engine at kumakain ng gasolina o kaya diesel. Ganon din ang mga computer machine. Lahat sila may source code, lahat sila pwedeng i-hack or baguhin ng source code basta may physical access ka at pwede mo silang harangan mula sa mga hacker on a critical day kapag i-disconnect mo siya sa internet. Kapag yung mga suggestion na to na i-airgap mo siya, ibig sabihin, wag mo siyang i-connect sa internet para walang possibility na ma-hack. Lahat ito ay applicable sa kahit na anong computer system. Kahit Miro ngayon, kahit iba yung election machines ng mga nakarang election, pareho pa rin yung sistema, pareho pa rin dapat yung security analysis, vulnerability, and exposure. Sir, last na lang sa akin. Ano po reaction nyo na nabanggit na possible mag-file ng disqualification case laban sa inyo kasi nga Vice Mayor bet kayo sa Isabela Town and pati yung case sa PRC para sa revocation din ng license mo as CPA. Handa tayo lahat, pati disbarment sa Supreme Court, pati pagtanggal ng CPA license mula sa PRC at pag-disqualify bilang Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Handa tayo lahat dyan kasi kasama ko ang mga pinakamagagaling na abogado sa Respicio & Company Law Firm galing BGC at sila ang nag-represent sa akin ngayon at tuwang-tuwa ako na napakaganda ng ginawa nilang counter affidavit at confident kami na sa process na to at mga process na yan ay maipagtatanggol namin ng maigi kung ano ang tama at sa bandang huli naniniwala ako na ang katotohanan ang magwawagi. Sir, any reaction kasi sinabi ng CICC na DICT na secure naman daw po yung automated election system, sir? Yan ang fake news dahil walang computer system ang 100% secure o invulnerable. Kaysa atakihin ninyo or gumawa kayo ng mga broad statements na katulad ninyan, bakit hindi ninyo sagutin yung specific na statement ko? Napakasimple lang. Kailangan natin i-assume na corrupted yung source code on election day. At kung corrupted iyon, ang tanging paraan lang para maiwasan ang bad act on election day ay i-disconnect muna yung automated counting machine mula sa internet hanggat hindi naman kailangan ng connection. At i-connect mo lang siya kapag magta-transmit na ng data. Kasi bakit mo i-connect? Ano lang ba ang tanging dahilan kung bakit gusto mong i-connect ang makina sa mga panahon na hindi dapat siya nakakonect? Ito ba dahil ay gusto mong baguhin ang totoong resulta ng eleksyon? Sir, kung sakali po na hindi nila baguhin o wala silang baguhin sa makina after the election, ano kung posibleng i-hide nyo or may gagawin po ba kayo kung sakali tuloy na yun? Ang tanging paraan na lang natin para mabago at maging tapat ang ating eleksyon ngayon ay magsalita tayo ng malakas sa media at sa public discourse. Kaya nga, napakahalaga na hindi ako patahimigin ni Chairman George Garcia. Mahalaga na mapag-usapan natin ito sa social media, sa media at lahat at itulak natin ng COMELEC na gumawa ng pagbabago dahil obvious naman, walang mawawala sa atin at kapag hindi ginawa ng COMELEC ang napakasimpleng suggestion na wala namang kamalian, mukha siyang guilty. Isa po sa amin na nag-iipon sa lugar na ito, hindi sa kung ano bang bagay, Panginoon, kundi Lord, nais po namin ipakita ang aming pagmamahal, Panginoon, una sa iyo
at sa pagmamahal po namin sa aming dakilang bayang Pilipinas, O God. Lord, dalangin po namin na sa ganitong pagkakataon, hayaan mo, O Diyos, sa inyong makapangyarihang kamay ang kumilos sa aming kalagitnaan, O God. Hindi lamang dito sa Netherlands, O God, maging sa aming minamahal na bansa. Gayon din po, Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng mga proseso, Panginoon, na mangyayari, magaganap, Panginoon, para po sa kapayapaan, Panginoon, ng aming minamahal na bansa. Sa oras na ito, O Diyos, dalangin po namin, alisin mo ang pagkakawatas-watas, Panginoon, ng ideolohiya, Panginoon, ng paniniwala, O Diyos. Ngunit, Lord, sa mga pagkakataon na ito, pagkaisahin mo po kami, O God, sapagkat alam namin na kung saan mo man kami dalhin, Panginoon, saan mang bayan, saan mang lugar, Panginoon, kami ay isang bansa, kami ay isang Pilipino, Panginoon, isa ang nananalantay sa aming mga tugo, Panginoon. Maraming salamat. Ingatan mo ang bawat isa, Panginoon. Ingatan mo, O Diyos, ang aming bansa. Ingatan mo, Panginoon, ang bawat isa, O Diyos, na tunay nga kung maging sa oras na ito, O God, ay hindi man namin kasama sa lugar na ito, O God. Ngunit alam namin na sila ay nakikiisa, Panginoon, sa pagmamahal sa aming minamahal na bansa. To you, O Lord God, hallelujah, sa oras na ito, ay patuloy namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. At sa iyo namin binabalik, Panginoon Jesus, ang lahat ng papuri, lahat ng pagdakila sa dakilang pangalan ng anak ni Jesus. Amen. Amen. Yeah. God bless